Okay, so mga palangga, ayun, papakita natin ang ebidensya today. So si Mai Perez, si Solid Maharlikan ako na nag-aantay, si Liz naghihintay. Ayan. Okay. Oh, that's okay. Alright, ano ba yung screen ko? Okay, tanggalin natin ang ating, teka lang, wait a minute. Tanggalin natin ang ating background. Supposedly we don't have background. So, okay na, may background tayo. Alright, sige, okay na pala. Maganda naman na may background tayo, kabog. Okay ba may background? Okay daw, mga palangga. So, okay, no interruptions. Are you ready for the evidence, mga darling? Okay, sa lahat po ng nakaka-follow sa akin, for sure, alam niyo kung saan patungo ang ating, teka lang, parang may, tatanggalin ko na lang, parang iba yung dating dali. Okay, so papakita muna, ayusin muna natin, mga hitad. Alright, okay. Virtual natin. None na lang tayo. Ayan naman, para makita nyo kung ayan na lang. Okay. Alright, so pakishare lang natin, mga palangga. Okay, so ngayon, ano bang pag-uusapan natin? Ebidensya. Are you ready? Labas daw ang ebidensya. So balikan muna natin. Pero bago natin balikan ang ebidensya, gusto ko munang anyayahan ang aking mga palangga na sa Canada, Europe, parts of UK, and Jamaica to download the DescentWave app. You know, you'll get $10 free credit for the first-time users, and you'll get a chance to win 20 flights. Diba? 20 flights until September 18 na lang if you will send $300 or more. Libre ang padala, mataas pang exchange rate. Ayun. So, ilabas ang ebidensya, sabi ni Blue Collar Job. Sa mga kapunta pa lang dito sa aking channel, ako po ay tinaniman ng kaso ni Tuning Taerna, okay, sa pakikipagsabwatan ng kanyang amo na si Liza Smugs or yung first ahas. Ulitin ko, mga palangga, na tinaniman nila ako ng kaso at ginawa nila ako ng fake address dyan sa Pilipinas kasi sa lahat ng nakakilala sa akin noong 2015 when I started vlogging, ako po ay nilisan ko na ang Pilipinas at dito na ako nanirahan kasama ang aking buena pamilya. Dadan, cheers! Ngayon, di ba, in-explain ko na sa inyo na ang ginawa ni Tuning Taberna, no, Taerna, at syempre pakikipagsabuatan ni Liza Smugs, dahil syempre galit na galit sila sa akin, mga kababayan, dahil ini-expose natin ang kanilang kawalanghiyaan. Okay? Ulitin ko po muli, nagtanim sila ng kaso sa akin, at ginawa nila ako ng fake address. Today, papakita ko ang ebidensyang napakalinaw. Actually, we have Exhibit ABC, pero ngayon, Exhibit A lang muna. So, in-explain ko na sa inyo, enable for them to send the subpoena, di ba? O yung summon, ay ginawa nila ako ng address ayon sa pakalat nila sa number 96, Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Sa nakaraang vlog natin, sinabi ko rin sa inyo na kung hindi ito alam ng presiding judge na si Presiding Judge Maria Ami Fider Reyes. Fider Reyes. So sabi ko nga po palangga, kung ito ay ito ay ginawa ni Tuning sa basbas ni Liza Smugs, kung ito ay hindi alam ng Pampanga Regional Trial Court, ay minislead nila ang korte at very malicious at very super abusive of power, mga palangga. So ngayon, review lang muna tayo. So niloko nila ang prosecution. Niloko nila ang Pampanga Regional Trial Court, which is, ito ay 3rd Judicial Region, nasa Branch 42, San Fernando, Pampanga, based doon sa mga sinisend nyo sa aking information, kung ito ay may talagang nirelease. Kaya nga, shout out dito sa judge na ito na si Judge Maria Ami Fider Reyes ng 3rd Judicial o ng RTC 3rd Judicial Region Branch 42 of San Fernando, Pampanga, na siya ay niloko ni
Tuning Taerna na kung saan ay sinuplayan siya ng peking address at tinamnan nila ako ng peking kaso. Kaya kailangan maging marinig ng buong Pilipino kasi pwede po nilang gawin sa inyo kahit kayo ay nasa Japan, nasa Amerika, kung saan man kayo lupalop ng mundo. Kunyari, alam nila yung pangalan mo. O, kunyari si Jay Crebello, kunyari si Jay Crebello, nasa Japan ka kunyari Jay. Galit sa'yo yung dati mong kaibigan, dati mong kakilala, dati mong ka-office mate. Buang-buang lang siya, gusto kanyang taniman ng kaso kahit wala kang ginawang kaso. So kahit nasa Japan ka, gagamitin niya yung buong pangalan mo, Jay Crebello, magpa-file siya sa piskalya, tapos ngayon mag-iimbento siya ng address. Kunyari, itong inimbento niya, number 96 Dr. Sixto Avenue, pero hindi ka talaga nakatira doon, di ba? Dahil kay base ka na sa Japan. Okay? So ang gagawin niya, or pabalik-balik ka sa Pilipinas, ang gagawin nila ay tinanamanan ka ng peking kaso, tanim kaso, at peking address. So ngayon, dahil ang bulok ng sistema sa Pilipinas, na kapag hindi ka daw sumagot, actually nagtanong-tanong tayo, pag hindi mo sinagot yung subpoena mo o yung summon mo, ay ngayon, dadalhin nila na ngayon sa court at mga palangga, i-issuehan ka ng warrant of arrest, which is ito po ang kanilang pinapakalat ngayon against your alindog, the fact, nilofact, na alam ninyo na ako ay nasa Amerika at ang intensyon nila ay i-discredit ako o para sirain ang aking alindog. So ngayong araw na ito mga palangga, are you ready? Pinapuntahan po natin ang number 96 Dr. Sixto Antonio Avenue. Actually, meron tayong palangga na laging nagvo-volunteer na sinasabi niya sa akin, Miss Maharlika, puntahan namin yung address na number 96 Dr. Sixto kung saan tanungin namin kung kakilala ka doon. Kasi mga palangga, kung tumira ang isang tao doon for so many years, kilala nila pati mukha mo. Tumanda ka man, kilala ka. Eto na. Are you ready? Wait. It's not working. Wait a minute. Tayo mag-play. Dahil lang palangga Paki-check. Sadali lang palangga. Paki-click nga itong ebidensya natin. Okay, wait a minute. One more. Add stream. Wait lang. Hold your breath. Ba't ayaw? Huwag sinasabotage ayaw. Wait a minute talaga. Ito na. We have our... Okay, wait. Ako gagawa. Okay. Oh, wow. Do you have signal? Okay. Ayaw. Bakit mga sinasabotage tayo ng ahas? Wait lang mga palangga. Dito labasa din, ayaw. Kanya, tinrial na namin. Diyan, sandali lang palangga Suspense. Yeah. Ano mga dyan, Okay. So, ayaw. Ayan, mga palangga ko, excited na. Grabe itong gobyerno, ito kakaiba. Sabi ko nga palangga, kung nung panahon ni Noynoy ay tanim bala, mas malupit ito. Dahil kahit sino ay pwedeng tamnan. Okay? Pwedeng tamnan ng kaso. Ayan. Bati muna tayo, sabi ni Felisa Gertz, how are you? Ayan, bati-bati muna tayo habang nagkakaroon tayo ng technical difficulty. Yun na. Kaya, hindi ko magtanong, saan ba yung number 96 dito? Ay, dyan po. May tatanong lang po kami. Okay. Mali yung video mga palangga. That's not the one. Alright. So, technical talaga. Mas okay. Overpower authority, sabi ni Ella Vlog. Property Legaspi. Alright. Ayan na palangga. Kaya, hindi ko magtanong.
Ano ba yung number 96 dito? Ayan po. May tatanong lang po kami. Kailan niyo po to? Ng babaeng to? Ito po siya sa Facebook po. Anak, iba na mga kung kilala ni Kuya. Kayo po, kilala niyo po siya? Baka po kilala niyo si Claire Eden Contreras. May patagal na po kayo dito. Oo. Kasi late mo taga rito. Lihiti mo na kayo sa dito. Kilala niyo si Claire, kumbaga natira siya dyan. Oo, yung babae. Babae, ito po siya. Mataba taas. Asawa niya yung pogi. Maharli ka po. Kilala po siya sa YouTube, tsaka sa Facebook. Hindi siya yan. Hindi ba niya mo niya? Iba po yung Claire na kilala niyo. Hindi, yung hinahanap niya na Contreras. Siya po. Nasa Amerika na po kasi siya. Siya si Claire Contreras, si Maharlika, yung sikat ng vlogger. Hindi, baka ginamit niya lang yan. Dahil may nag-update yung pulis, tinanong sa akin. Ano po sa Sir, akin? kilala niyo yung 96 Contreras, Eden. Oo. Di ba? Opo, Eden. Eden Contreras. Opo. Nisip ko, pamilyar sa akin. Sabi niya, sir, vlogger po ba yun? Sabi ko, sir, hindi vlogger yun. Ano po yung kapangalan niya? Baka ginamit niya yan, yung pangalan mukha na yan. Sabi niya, sir, anong kaso niya? Ano sabi Sir, niya? ito po yung kaso galing kay Anthony Taberna. Anong kaso niya yung... Cyber libel. Cyber libel. Okay Hindi po. sa yan, baka ginamit niya lang yung mukha na yan. Pero, ilang years na po kayo dito sa 9660? Tagal na. Ay. Kung halimbawa yung Claire, halimbawa Apo. Sige nga po. yung picture ko, hindi na ginamit ko, ginamit ko yung picture ko. Hindi sa yan eh. Nako, nag-gets na. Okay po. Siyempre, may gagawin kami hindi maganda eh. Pag may... Pero sir, sabi nyo, mayroong pulis na nagpunta. Mga kailan po yun? Mga isang buwan. Kasi wala pa. May mga isang buwan. And then, pero sabi ko, sir, pati nga ang picture mga, sir, malabo. Hindi nga makita. Kanya, ang alam ko sir, pangalan niyan, Eden Contreras. Pero hindi Claire, walang Claire. Hindi ko lang alam. Eden. Pero anong taon yun? Kuya? Nung wala na sila rito, mga 8 years na. 8 years na nawala dito sa Pasig. Dati Ano naman, po yun? Nag-renta lang? kanina po dati yan, dati pong mapera yan. Mabait pa tao yan. Nagulat na kami. Ang asawa, sabi nyo, itsura. Oo, pogi. Ano pong matangkad? Ano po? Mataas mga slide, mga pasalintas ko, mga pipes. Ay, gano'n, maparsi. Ay, daddy, dadaan po ba kayo sa Bali, pangalawa po kayo sa ba't nadali rin kayo? Hindi, kasi po, gusto nga kasi namin siyang matunton. So, di ba po, ang kaso Dito po ba kasi, picture, parang- sige nga po, Parang dito, mali mo yung picture niya. yan, siya po talaga. Medyo payat na siya dyan. Pero yung dito, Pero artist, ano po siya, kilala po siyang vlogger eh. hindi vlogger yan. Baka ginamit na lang yung So, yung Eden Contreras dyan, wala na dyan. hindi vlogger. Ewan ko lang po kasi nung umalis siya dyan, nagtatrabaho yan. Saan po? Nag-uusina dito dati sa James Garment. Sa garment. Pero sa tingin niyo, mga ilang taon na siya? Sa tingin niyo po? Mga hindi kayo nagkakalay. Hindi kami nagkakalayo. Malaking babae siya. Kaputi. Pero mas maganda yung pinakita yung picture, hindi siya yan. Ayan, yan na lang yung points mo lang. Mas maganda ang lola daw. Ayan ang ebidensya. Okay. Kasi kahit namayad siya, kilala ko. Kilala mo. So sa tingin niyo po, ginamit lang yung pangalan. Ginamit niya yung picture. Pero yung picture, Hindi siya yan. kumuha siya ng picture sa Facebook. Siguro gano'n. Hindi yan sa tingin ko ha. Hello? Nag-get niya na yung ibig sabihin. Opo. Yan, hindi naman yun yung edit Opo, talaga. ito po. Tingnan niyo po, kuya. Kuya, kilala niyo ba siya sa Facebook, sa YouTube? Si Maharlika, search niyo po. Hindi ginamit niya to. So, hindi kawawa po itong picture na to. Oo, hindi. Ayan po, ayan po. Ayan. Anong pangalan niya? Maharlika po sa Facebook. Ayan po, verified po yung account. So, ginamit po yung litrato niya. Hindi mo si Ate Jeding ko eh. Tawag ko dito. Ate Cheden. Ate Eden. Eden. Okay po. Hindi siya to. Kahit sabi mong namayat siya, kilala ko mukha niya. Ang buhok niya, ganyan din, pero hindi siya. Pero hindi siya. Mas bata yan eh. Mas bata, kung di ako nagkakamali.
Ang edad nito, baka nasa mga 35 lang. Yun yung nagdala palangga, di ba? Mas bata daw ang picture ni Maharlika, mas 35. Kuya, may aginaldo ka. Hindi po. So, si Ate Eden ang sabi Eden niya. Contreras. At matanda po ako sa kanya. Okay. Mabait po Ano po yan. yun, buong pamilya po nila dito sa street? Ano, itanong mo nga ito si... Ito po, pag-aari nila to? Hindi po. Yun lang po ano, ating Unit. lang po. Ano po ba to? Apartment? Hindi po. Awarded? Ito, yung nabili po nila yan. Ang mga nakadali rin para kayo. Gusto namin kasi maano. So meaning, ang naapektuhan po ngayon, yung totoong mukha nito na nasa Amerika. Oo, hindi po yan. Actually, makat ko lang palangga. Ang mas naapektuhan actually yung Eden Contreras kasi may certain Eden Contreras, lakihan ko lang yung face value ko Ayan. May may Eden Contreras daw talaga na nakatira doon. Imagine mo, nananahimik yung tao, hindi na siya nakatira doon. I don't know paano nila hinanap yung kapangalan, pero wala namang Claire. It's like, ang first name is Eden. So, kawawa po talaga. Kasi, hindi lang ito pwedeng gawin dun sa yung real na Eden Contreras, na taga number 9662, hindi maaring ginagawa na po ito ngayon sa inyo lahat. Sa inyo lahat, sa inyong mga, wait a minute, sa inyong mga kamag-anak. So, tignan natin, balik natin. Nalaman niya. Yun nga po. Paano po yun? Nalathala na po. Oo nga. Kawawa naman yung tao. Ito po yung ito po yung warrant. Kaya po may pulis na magpunta. Ayan po. Pinakita mo na namin. 10,000 ang bail. Ano pangalan niya? Ayan po. Claire. Ayan, Eden niya. Ayan. Oo, Contreras. Eden Contreras nga. So meaning yung Pangalan niya talaga yun. Pero hindi siya. Hindi yan sa picture. So kung sa NBI namin to, kasi naka-copy furnish ang NBI tsaka ang Bureau of Immigration So ang mapapahamak itong babae nga sa picture. Opo. Na hindi naman siya. Oo, ginamit lang. Sabihin ba? Ginamit. Ito na yung pangalan niya, pero yung mukha hindi siya. Kasi hindi naman si Edeline Ito parang hawig sa dyan. Hawig sa dyan. Pero Siya dito rin yan hindi na. Latest na po yan. Yun na pong pinaka-latest. Ito dito parang hawig siya. Pero pagdating dito, Hindi po. wala hindi. Kasi kung ano yung May anak po ba to? ano po, puro lalaki. Puro lalaki ang anak. Si ano, Pabanggit nga po, Daddy. Baka lang sakali. Chano, Chano, ang anak ni Eden yung Clark. panganay. Opo. Tapos si Gabi. Gabi. Gabi, hindi ka matanda. Ganun po. Basta puro So, puro lalaki ang anak ni Eden Contreras. Opo. Yung kahuli ko ng bulsa, naging bakla. Yung binakla nila. Nabra. Pero wala na po sila naiwan na kamag-anak dito. So talaga po napagkakamalan ba yung unang 96? Kasi nagpunta kami doon kay nanay. Sa may bunga, nakarating ako doon. Pero nun mo Ito talaga yung Dr. Sixto. Itong skinita na to. Kasi So, ano, Santos Solano, Pao. Opo. Ito. Kaya po yung police dito nagpunta. Tinanong nga ako, sir, matagal na po wala si Dito. Talaga nadali din pala. Okay po. Kasi dati nakakwentuhan ko yan. Ay talaga po. Pero mabait po siya. Sa akin, mabait sa akin. Dito po sa lugar sa Pasig, wala po siyang Wala po. na agrabyado. Wala. Sa mga anak po niya. Wala. Gulat nga ako, yung bumaksak yung mga negosyo. Yung... may negosyo sila. Ano po negosyo ni Eden Contreras noon? Parang subcon lang. Ano po? Parang mga subcon lang, maliitan lang. Ano po siya, sa... nagpakaso siya, nag-trip dito sa may EPR. ano po yun? Mga parang... Pizza, dati. Kumalan dyan ng franchise. kumuha siya ng franchise. Napalitaan ko lang na, yun nga, bumagsak. Pero wala na kayong balita sa kanya. 8 years kayo. Kaya nga, sabi ko, kaya, nasa taas ka sila. Baba pa. Nagulat niya ako, pinagahanap ng pulis. Nga po eh. Pero yung asawa niya, kabatian niyo. Ah, Ano pong pangalan ng asawa ni Eden? Baka po doon na-trace namin.
Baka po sakaling matulungan nyo kami. Matrace natin. Ano pa, pangalan, basta ang So, asawa ng kapangalan Pogi. pala. Ah, Pogi po. Di ba, di ganyan ang pangalan, di makikita niyo sa Facebook yan kung anong pangalan ng asawa niya. Wala ba pangalan? Eh, ilang anak niya, dahil tinanong niya sa picture na yan. Basta ang anak niya po, puro Dalawang babae. anak ko, puro babae. Mabait yan. Hindi po. Super bait yan, pati nakalimutan ko ng pangalan ng asawa niya. Asawa niya, binanara yun. Opo, opo. Super bait yan, walang ilang yung better dito yan. Tapos ngayon, biglang nila. Sabi, wala nga lang gamit yan. Sabi ko, sayang. Yung mga sasakyan sila. Ano po, yung parang ng mga pick-up lang. Ah, ganyan. Tapos, ano po, nagkaroon din po ng ano yan. Parang mula nung bumakta. Hi, Sa. Sabi, So, 8 years ago, at ito siya. hindi, 8 taon na ang nakalipas nung umalis sila. bait yan. Walang inutangan dito yan. Walang inutangan. Nagulat na lang ako eh, nung may nagsabi sa O, kaya nga po ito, kinumpay ko po yung paper para pag makita, talaga bibigay kayo na. ano province na yun ang dyan. Ano po bang probinsya niyo? Pagkakalam ko po, Bicol. Ano po po lang? Doon yung malang Bicol yan. So, matetrace namin dun, no? Oo, pagka sa mukha niya na hindi siya Bicol, ginamit niya lang yung mukha niya. Kasi mas kahit mamayat siya, kilala ko siya. Yan, ang ganda-ganda niya siya, nakabata. Oh my God, gusto ko Kaya yun. pang ginamit niya yung Bicol. Kawawa yun. Paano niya kung pagka naman ng may infra ka, Siya yung, ano? paano mangyayari? Sino yung didemanda niya? Ayun nga. O halimbawa, Sige po. ako si Eden, ginamit ko picture mo. Oo. O paano mangyayari? Di kakasuhan niyo yung ano. Pangalan mo, pero litrato ko. O paano yun? Sino kakasuhan din ako? Yan, ginamit ko yung mukha mo. Eh kaso, hindi ka na namin ikaw matrace. Oo. Kasi ang mukha ko. O, kawawa, yung ginamit ng mukha. Hindi mo talaga sa'yo. Pagkakalot dito. So, ito hindi po talaga si ano yan. Yan po kasi talaga ang official. Yan po ang official niya. Ito po, kuya. Bala na ito. Kilala niyo po ito, si Anthony Taberna, yung artista. Saka yung Ito? asawa niya, si Rosel. Oo naman. Siya po ang nagdemanda. Ayan po, yung si Anthony Taberna at saka yung asawa. Then, ayan po yung nanumpa siya sa Pampanga, si Anthony. Fiscal po ata ito. Ano, ito na. Apo. Tapos ito po yung arrest warrant. Mali, So- si Taberna pa lang na ano niya. So, apo. Pero hindi talaga. So, hindi po talaga si Eden Contreras yan. Oh, sige nga po. Salamat po. Hindi, kahit ito, hindi talaga siya. Opo. Pero isa yan, ha? Opo. Iisa po talaga. Ganyan-ganyan po talaga ang itsura. Wala, hindi si Ate Jeden to. Ate Ate Eden. Eden. Hindi. Kasi posible, super ganda naman to. May itsura din siya. Kumbaga ano to, 100%. Si Eden, 65% lang. Hindi siya yan. So, Tama yung in-address, tama yung pangalan. Pero yung nakalagay sa picture dyan, hindi si Eden Contreras yan. Nagulang niya, sabi ng mga boys, sir, ano to, vlogger? Sir, ano po? O sa tingnan ko ang picture. pinakita rin sa inyo. Hindi, medyo malabo daw. Mm. Yung ba yung binakita, hindi siya yan. Okay, makawawa yung ginamit sa picture. Itong vlogger, kawawa. Oo, kapag yan. May ilang buwan na yan. Eh, di ba po nung July po ata ito? Ay, sabi ni Kuya, may nagpuntang polis, July ba? O isang buwan, lagay mo lang sa isang buwan. Oo. 2 buwan na ngayon. Ito lang, hindi pa siguro alam nung picture na yan. Siyempre, pag nalaman yan, mag-a-apping yan. Didemanda niyan yung mga... Oo. Oo. So talagang likas na taga-Pasig ba talaga yung Eden na yun? Hindi yun. Hindi. Ano yun? Ano lang? Nabili niya lang Dayo? dyan. Nabili niya lang dyan. Tapos taga-Bicol. Oo, nangungumpahan at nabili kay sa ako. Dating may-ari. Ano pong apelido nung dating may-ari na gabilan niya? Baka doon matrace natin. Wala, di mo magkakilala yan. Ah, Kasi ang pansa atin natin, walang kamag-anak dito yan.
Nangupahan lang yan. Matagal din sila nakupahan dito. Dati doon sila sa kabila sa tahanan. Naghahanap na yan, nag-office sila pa nila. Bait siya, nagulat na nga. Nag-office sila. Maliliit pa anak na o malalaki na? Ano po ba yung pangalan? Maliliit ang anak po niya. Basta sumatutal. Ang panganay po niyang anak, mga tingin niyo ilang taon? Sa ngayon ba, Opo, kung susumahin, yung anak ni Eden ngayon. maliit yan sa amin, mga taon. Ito ako nasa naglalaro pong 14 anyos. 14 years old yung panganay ni Eden. Ako, hindi ako nag-amin nasa 13 hanggang 15. Tapos lalaki. Puro lalaki. Puro lalaki. Mahirap na rin ano yung mga yun, no? Marami rin pala. Ang Contreras po, asawa niya. Oo. So, hindi mo alam yung apelido niya nung pagkadalaga? Ayun, hindi ko alam. Kasi hindi matigan dito. Yun po, binagay po namin at para i-validate yung 96 kung may nakatira talagang Meron. Eden. Meron siya. Ede. Pero walang Claire, Eden lang. Contreras, yung asawa niya. Pwede niyo po ano sa akin. Ito, itong mga Ito, buong 96 Opo. dito. Ang tawag po dyan, Kasi Santos. Ali-ali. Hindi, Santos Soriano Compound, tawag po dyan. 96. Ano po ito, bilang naman? 96A, 96B, gano'n, yung mga pinto. Oo, may mga ganun eh, may E. Pero yung Eden, siya na nga yan. Kasi may pulis na ngayon yung punta eh, no? Eh, syempre, mas magaling nga yung pulis maghanap eh, no? Nakatambay ko, tinanong ko na iniisip ko. Ako po doon, dyan po sila dati nakatira, si Ate Eden. Tawag ko po doon Eden, kahit matanda ko. Kuya, saan sila nakatira dyan? Sabi ko, wala anak ko. Mga ilang taon na? Kung mga walang taon na. Wala ang anak ko yung kasanalo, sabi ko, wala anak ko. Bakit sir, anong problema? Sir, kuya, ito, ano. Dati bang vlogger yan, kuya? Hindi po eh. Ay, hindi. Sabi ko, hindi po vlogger yan. Sayang. So, yung mga nakatira dito, kahit panangin ko, hindi na rin nila kilala. Kayo ang luhitin mo, yung iba dito bago. Hindi, siya kilala rin siya. Yung dumaan kanina, ayun, kilala siya. Kilala si nanay? Kilala. Pwede ba matanong si mami para lang maano kung... At syempre babae, di ba? Pwede na mag-describe. Subukan nyo. Oo. Ayan, ayan. Tapos yung mga... Ayan, pwede niyan? Opo, hindi. Ito po. Hindi rin. Ito po. Para makita yung saliwanag. Hindi. Malayo. So, si Eden Contreras na kakilala nyo, ano pong itsura? Ano? Medyo sabi. Chubby. Okay. So, mga ilang taon po kaya, mami? Siguro mga nasa. Ewan ko na 50 yun. 50 Wala na. sikote. 50. Ma'am, tapos si Eden po, matagal nyo na siyang nakasama dito sa 96. Oo, matalang. Okay. Pero hindi yan. So, ito po. Hindi po siya yan. Sabi ko, hindi nga yan. Okay. Bata ko kayo. Ang kawawa, yan yung picture, yan ang kawawa. Oo. Ginamit yung picture. Okay po. Hindi talaga Natanong siya po dyan. ba kayo ng polis na kasi nagpunta na rin po yata yung polis? Kasi ito po yung Yung anak niya. warrant of arrest. Kaya Tatlo. dalawa. Puro lalaki yun. Tatlo. Yung muna yung bakla, yung naging bakla. Ay, ganun po lang. So, pang ilan na po ako nagtanong? Pangalawa na naghanap. Pulis, tapos ako. Maraming salamat, Mami. Totoong merong Eden Contreras. Pero iba itsura. Diba? Parang sinabi niya, diba? Oo. Yung sabi niya, kilala niya si Eden. Tapos Contreras yung asawa. Salamat po, God bless you. Thank you. Ayan, tanggalin na yan natin. Okay, ano ang hatol? Guilty! Diba? Ayon sa Fair Ladies International Trial Court, guilty ang mga jutang Genimes. Okay, ano yung mga points? Mga palangga. Unang-una dumatay sa magandang points, di ba? Ang sabi, ang mga anak ay puro lalaki. Wala po ako lalaking anak. Okay, at ang sabi, ang mga anak 13 to 15. So, ang mga anak ko, may apo na nga ako, di ba? Ang anak ko ay nasa 20s na sila. Okay? So, another thing, Bicol, ang Contreras na sinasabing nakatira dyan ay mga taga Bicol. Hindi po ako taga Bicol, taga Bisaya ako. So, talagang 100% kung gaano sinabi ni Kuya na 100% ang aking alindog ay 100% din ang kasinungalingan
ni Toning Taerna at siyempre ng kanyang amo na si Liza Smugs dahil si Liza ang nasa likod niyan. So, pinaka-importanting point mga palangga, kung napansin ninyo, ang sabi niya may pumuntang polis kasi yun talaga yung number 96 Dr. Sixto. Tama yung address. Sabi ni Kuya, nung pumunta yung polis, mga palangga, nagpakita ng picture pero malabo. Bakit ka kung talagang gusto nilang i-serve ang subpoena or yung summon sa certain, Claire Eden Contreras, aka Maharlika, in the first place, di ba? Dapat maliliwanag ang picture. But we all know, you all know, na hindi na po ako nakatira sa Pilipinas. For the sake of the conversation lang, para malinawan ng ating mga kababayan, alam niyong lahat na hindi po ako nakatira sa Pilipinas. Nandito ako sa California. Sa everyday kong pagbablog, nakikita niyo ako, di ba? Kung nakita niyo ako, nag-vlog ako dyan sa Sixto Drive na yan, Sixto Drive, Dr. Sixto Avenue, di ba? Doon pa lang. Pero alam naman natin na sinungaling. Ano ang suspecha ko dito? Yung police, syempre siya yung server. Yung police, mga palangga, pwedeng kasabwat or sabihin na natin hindi niya alam, pero parang napaka-imposible. Kasi bilang isang police, dapat ginawa niya yung due diligence na tinatawag ng isang mga lingkod bayan na sinabi niya sa counter clerk o sa court na judge o attorney o whatever. Yung pinuntahan ko pong 9662, wala pong nakatirang vlogger. So mali po yung address. Tsaka actually, kung ito ay kasabwat ng ang pulis na yung server, so dapat, kung kasabwat, alam nila na talagang there's no such Boljakera or Maharlika na nasa 96 Drive. So yun yung totoo. Alam naman natin. So pero binibigyan natin ng benefit of the doubt, even the presiding judge na sinasabi nila na kasi nagpapakalat sila ng tanim kaso at tanim address. Wala akong natanggap. Definitely wala talaga ako palanggang matatanggap na subpoena or summon or anything warrant of arrest na pinapakalat nila to discredit me para sirain ako sa taong bayan kasi nga because of my expose, ulitin ko, kung si Tuning Taerna, okay, in the first place na nag-file siya ng reklamo ng kanyang complaint doon sa piskalya at sinabi niya ang totoo kasi sumumpa siya ng kasinungalingan na ako ay nakatira doon sa number 96 Sixto Antonio na yon. So kung sinabi ni Tuning na si Maharlika ay nakatira sa Amerika, basura na kaagad yun. Right? Basura na kaagad yun. Kaya ko po pinapaliwanag to sa inyo para educational to. Dahil ang dami nag-message sa akin, ma'am, ginawan din po ako ng ganyan. Biktima ako ng ganyang klaseng tinamnan ako ng kaso. Sa kabilang address, nagulat na lang ako may warrant of arrest. So yan po ang nakikita natin dyan. At sabi ko nga, yung sheriff na nag-serve, mga palangga, dapat talagang sinabi niya kasi dapat dineclare niya sa court na sinabi niya doon, walang ganyan. Kung ito by faith, in good faith, di ba, na talagang, kunyari wala siyang kaalam-alam. Kunyari, pagpalagay na natin na innocent itong server, itong sheriff na nag-serve ng summon. So, wala siyang kaalam-alam, zero knowledge, hindi siya kasabot ni Liza, hindi siya kasabot ni Tuning. Ang sasabihin niya doon, sa korte, sabi niya, wala nakatira talaga doon na Maharlika at wala nakatira na Claire Eden Contreras. Meron daw nakatira Eden Contreras. Eden is the first name and the family name is Contreras. It's totally different doon sa hinahanap yung kinasuhan ni Tuning. Tuning. Di ba? So ngayon, pwedeng kasuhan. Alam nyo sa Amerika, mga kababayan, sa California law, pag ginawa ng sheriff yun, okay, na hindi niya ginawa hindi niya isinulat sa declaration of due diligence niya na hindi nahanap, walang tumanggap ng summon kasi wala na nakatira doon, pwede po siya kasuhan ng perjury. Actually, kawawa si Eden Contreras na may 3 anak na lalaki. Actually, sabi ni Kuya, kawawa daw ako, ginamit ang picture. No, hindi ako kawawa. Ang pinakakawawa yung ginamit na Eden Contreras na may sinasabing 3 anak. Wala siyang kamalay-malay eh. Di ba? Imagine mo kung magta-travel ngayon yan. Di ba? Dahil binabantayan,
inalarm nila yung immigration based sa kanilang, we don't know kasi alam mo naman ang gobyernong ito talagang nagtatanim ng kaso. So hindi natin alam kung totoo yung warrant of arrest, okay, granting na totoo yung warrant of arrest kasi nga, bakit ko nasabi na, bakit hindi ako naniniwala na may warrant of arrest? Kasi nga palangga, hindi ko natanggap. At sabi ko, in the first place, wala talaga dapat ako matanggap kasi wala po akong ginawang crime sa Pilipinas. Kasi I'm based here in the States. Kasi yung cyber libel, ipa-file mo lang yan, kung kung nandiyan ako sa Pilipinas, kung meron akong, meron akong libelous statement against sa kahit kanino man, against kay Tuning, di ba? Kay Liza Smugs. So, as in, talagang bulok ang batas at talagang mga palangga, ginagamitan nila ng mga press release, kaya gamit na gamit ang mga dugyot na vloggers and also ang mainstream media. Kasi ni-report ng Pepto, ni-report ng Inquirer, and even the Inquirer Star, Philippine Star pala, ni-report ng Philippine Star. So imagine ito, sa Philippine Star, ang daming missing na mga, even the Philippine Star, wala silang pinresent na warrant of arrest, wala silang pinost. Si Tuning lang ang daldal ng dalal. So ano po ang layunin nito? To destroy me, to discredit me, and para takutin kayo. Imagine nyo mga palangga, ang nakikita ko dito, sindikato ito si Tuning Taberna. Buhay na ng pangalan niya, Anthony Taberna, sindikato ka. Mukhang ikaw ay pinuno, ikaw matagal mo nang ginagawa to kasi meron akong follower na sinasabi niya na, ma'am, may sinasabi si Taberna kasi nag-comment o sabi ni Maharlika, ganito, ganyan. Ang sabi ni Anthony Taberna na bayaran ni Lisa. Guilty ka ngayong araw. Ang sabi niya palangga, gusto mo isama kita sa kaso? Random yun random na nagko-comment. You mainstream media, you people from the Senate, you people from the Congress, alam ko nanonood kayo. Ito dapat ang tinututukan yung imbestigahan dahil hindi ako ang biktima dito. Nandito ako sa Amerika, hindi ako kayang kasukasuhan at sintak-sintakin na Tuning. Dahil unang-una wala akong ginawang crime. Pero ang nakakaawa, yung katulad ni Eden Contreras. Mami Nova P, thank you so much. Kawawa talaga. Imagine niyo, bigyan ko kayo ng malinaw na paliwanag. Magko-comment lang kayo, kunyari ikaw si Juan de la Cruz. Nag-comment lang kayo, o Tuning, sabi ni Maharlika, sinungaling ka. Dahil napikon lang si Anthony Taberna na buwaka ng Gina na utusan ni Lisa na mga sakim at manggagancho, lahat mga ngamkam, bayaran, alam ng mga kapwa niya reporters na si Taberna ay bayaran. Okay? Imagine nyo, Juan de la Cruz nag-comment lang. Tatakbutin na ni Taberna dahil nakasabot ni si Liza eh. Kung kasabot nila yung mga presiding judge, kasabot nila yung korte dahil, we all know na ang gobyerno ngayon mahilig magtanim. Imagine mo si Juan de la Cruz, mag-comment lang, hindi niya alam address mo. O, ibahin natin kasi ang daming Juan de la Cruz. Kunyari, ang pangalan mo si Luz. Okay? Luz Santillan. Okay, si Luz Santillan. Kunyari, nag-iisang Luz Santillan ka lang sa mundo, Luz. Wala kang kapangalan, wala kang kapareho, di ba? Ngayon, nag-comment ka kay Taberna. Nasay mo, Taberna, ang kapal ng mukha mo. Di ba? Tumatanggap ka ng payola. Dahil siya ay pikon at feeling niya kaya niyang baliin ang batas. Alam niya ang diskarte na pwede kanyang gawa ng peking address at timnaniman kanyang kaso. The same thing, yung procedure na ginagawa niya, pupunta sa piskalya, ito si Luz Santillan, ganito, gumawa ka siya ng kwento na ginawa na ko ni Luz na ganito, ganyan, katulad ng ginawa niya sa akin, then in-address niya dito sa number 6, Dr. Sixto Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Ikaw, Luz, na wala kang kaalam-alam sa buhay mo, di ba, ikay nananahimik, nagkaroon ka na-issuehan ka ng warrant of arrest. Why? Kasi ang laro sa Pilipinas, kaya nananawagan ako sa mga judges, sa Senado, sa lahat kayo, mga abogado, mga pulpol, kung kayo ay pulpol, kung hindi kayo kasali dito, na ito dapat ang tinututukan nyo, ito po ay napaka-eye-opener. You know why? Kawawa yung mga taong tinatamnan ng kaso, katulad ni Taberna, dahil sa pangyayaring ito si Taberna ay mukhang miyembro ng isang malaking sindikato. Hindi lang siguro 1, 2, 3 ang ginawa niya. Malinaw pa sa sikat ng araw na walang nakatirang boljakera o boljak o maharlika sa number 96 Sixto Avenue. At alam niyo whether basher ko kayo, whether follower ko kayo, o love niyo ako, o galit kayo sa akin, alam niyo lahat na nasa Amerika ako.
So ito po, ilang milyon, maybe, ilang daang libong Pilipino ang tinatamnan ng kaso na nabuwisit lang sa kanya o nainggit sa buhay niya. Di ba? Kasi ang dami nag-message sa akin. Sabi niya, ma'am, ganito din po ako. Tinamdan din ako ng kaso. Nandito ako sa Japan. Nandito ako sa ganito. Pag uwi ko, may kaso ako. Ganito, ganyan. Ang daming ganito palang istorya. You know what? Ngayon ko lang po nalaman. And I think, nangyayari ito sa, ako yung pinaka-biniktima nila na hindi naman nila akong kayang tanggalan ng hasang para magkaroon tayo ng eye-opener sa ating bayan. Alam mo, kung ako ay nasa Kongreso, kunyari lang, at kaya ako nananawagan sa mga kaibigan natin, may natitira pa akong kaibigan dyan, ito ang tutukan ninyo, patawag nyo si Tuning, bitbitin niya si Lisa Smugs, paano nila ninakaw, kasi fraud ito. Sa Amerika, kaso ito. Actually, kahit dyan sa Pilipinas, kaso din, perjury ito. Sumumpa ka ng sinumpaang salaysay mo. Tapos gagawa ka na sa sinasabi mo na ang kinakasahuan mo na si Maharlika na alam niya na nasa Amerika. Pero ginawa nila, tinaniman nila ng address, ng fake address. Kawawa naman yung taong si Eden Contreras na may 3 anak daw na lalaki na 13 to 15 ang edad. Di ba? Na sila ay taga Bicol. Hindi ako taga Bicol. At sinabi pa ni Kuya doon, di ba? Malayo-malayo ang mukha natin. Actually, Exhibit A pa lang tayo. Meron pa tayong Exhibit B and C kasi pinabalikan ko palangga today. Actually, tapos na. I will play it late tomorrow. May na-interview pa tayo doon na mismong naging kilalang-kilala yung Eden Contreras at meron akong follower doon. Nakilala ako. Talagang bonggang-bongga. Abangan niya yun. Bukas sabi niya, Maharlika, kilala ko yan. But hold your breath, bukas yan sa Exhibit B natin. So ngayon, mga kababayan, ulitin natin, anong klaseng police o sheriff yung nag-serve nitong SOMO na ito in July, di ba? Na hindi niya sinabi sa korte na wala talagang nakatira. So kaya nga, mataas ang porsyento na maaring kasabwat. At maaring itong talagang si Tuning ay miyembro ng sindikato. Kaya kayo, kung kinasuhan kayo ni Tuning ng ganitong klaseng ginawan kayo ng arrest, you have to speak up now at pagtutulungan natin to, dudurugin natin ng bonggang-bongga. Ito po yung aking email, balitangmaharlika@gmail. Pwede nyo po ako makontak dyan. Kailangan kung tinaniman kayo ng kaso dahil si Tuning ay kasabwat na ng gobyerno ngayon. Sinabi ko naman sa inyo, itong gobyernong itong si Lisa Smugs ay hindi lang ako ang ang tinaniman. Marami pa silang tinaniman. Mga doctors parating na. Mga doctors na magrereklamo. Sinabi ko sa inyo. Pero you know what? Mas inuna pa nilang taniman ang isang Maharlika na based sa Amerika, tinaniman ng kaso, na sabi ko nga, kahit saan nyo tignan na ang gulo, wala akong ginawang krimen sa Pilipinas. Even dito sa Amerika. So, pero gusto ko i-highlight sa inyo na ang libel case ay territorial. Ibig sabihin, dapat ang crime, kasi crime na yan makukulong ka dyan, di ba? Ay, dyan mo ginawa sa Pilipinas. Di ba? Even mismo sa mga article, sa PEP, sinulat yan sa Philippine Star, na sinasabi ni Taberna na never niya pinanood ang video ko. Kaya ang question ko sa kanya, saan ka magbe-base ng libelous statement against me kung hindi mo napanood ang video? Doon pa lang napakasinungaling, demonyo. Talagang itong mga taong ito, talo pa ang nangingitil ng buhay ng tao. You know what? It's the same person, it's the same character. Ang mga kriminal, ang mga mamamatay tao na nagtatanggal ng hasang, tinatanggalan nila ng buhay. Ang mga taong dapat, magkaroon ng freedom to breathe, di ba? Pero ito, ang ginagawa nila, para ka na rin pinapatay kung ikaw ay, lalo na pag hindi mo kayang lumaban. It just so happened na kaya kong labanan tong mga ito, mga palangga. Kaya ngayon, alam nyo na, durugin nyo ng durugin si Tuning, kasi kaya malakas ang loob niya na maghamon-hamon sa mga nagko-comment sa kanya na gusto nyo, isama ko kayo sa kaso, kasi ito po ay sindikato. You people from the mainstream media, anong ginagawa nyo? PEP! Star, di ba sinulat nyo ako? Isulat nyo ngayon to. Abangan nyo ang aking Exhibit B, C, tomorrow. Doon mo makikita. Pinabalakan ko talagang mayroong certain Eden Contreras, but not Claire. So mga palangga, ayan, gusto kong pasalamatan yung aking palangga na nag-interview. Thank you so much.
talaga namang nag-effort talagang sabi sa akin, Miss Maharlika, gusto kong mag-volunteer, puntahan ko ito, ganyan-ganyan, dadadada, malapit lang po sa amin. Doon lang siya malapit eh. Sa kabilang street lang siya nakatira actually. Sabi niya, alam ko tong lugar na to. Sabi niya sa akin, Palangga. Alright? Sa pasalamatan ko rin din yung si Kuya na nagpatotoo, si Kuya, yung kanina. At si Tita, di ba? So tomorrow, marami tayong maipapakitang ebidensya. Ito po ay dito ko nahatulan ng mga buwaka ng inang guilty. Diba? Tayo ay Republika ng Maharlikans at ang inyong Fair Lady Maharlika humahatol kay Toning Anthony Taberna na bayaran, tumatanggap ng payola, kumakamkam ng pera ninyo, sinungaling. Actually, hindi na kailangan paabutin sa korte. Dito pa lang sinungaling na sa korte ni Maharlika. Diba? Sabi ni Claret Santos, sabi niya, Claire pa naman ang pangalan ko. What if, I believe, ang daming Claire Contreras sa mundong ito. Ay, sa mundo sa Pilipinas. Even dito sa Amerika, may Claire Contreras na writer. O what if pumunta ng Pilipinas yan? Imagine nyo. Pumunta ng Pilipinas, may magkakaroon ng tinimbre daw nila yung immigration. I don't know kung totoo yun. Kaya nga sabi ko, paano ko mabe-verify sa inyo na totoong may warrant of arrest against me at merong subpoena against me na dumating? Kasi wala nga ako natanggap. Di ba, hinamon ko pa nga siya noon, noong July na sinasabi niya, ma-issue na daw yung warrant of arrest. Sabi ko, sige, bibigyan ko ta ng 10 milyon pag ka ng warrant of arrest, pag nagpalabas ka. Na ang address ko dito. Kaya hinaman ko kasi alam ko na never ever na walang syunga na abogado na i-overpower nila ang batas sa Amerika. Pero ang ginawa niya, nagtanim siya ng address. Nag-invento sila ng peking address. So kayo dyan, na mga nanonood, kapapasok nyo Palangga, go back to the first part of the video. Nandoon po ang pinakita natin sa inyo yung in-interview natin na nakatira mismo dito sa 96 Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario. Kaya kayo po dyan, yung mga nakatira dyan sa number 96 Sixto, I don't know kung ano pwede nyong gawin, pero actually nakakaawawa yung mga tao doon nakatira. What if, kasi marami talaga nagagalit sa akin sa mga expose. What if mga Palangga, merong galit na cabinet secretary, kunyari si Dark Choco. Di ba si Dark Choco, dahil in-expose ko, si Lagdameo, o si Paul Soriano na in-expose ko, si Tambaloslos in-expose ko ang kanyang what do you call it, heavy luggage, yung kanyang 3 billion na natanggap na bribery from Okada. What if galit na galit itong mga ito, si Yeye Vivas na nagpapatayo ng bahay ngayon na Chief of Staff ni Sandro. Lahat si PPA, di ba? Yung PPA, who's that? Jay Santiago, di ba? PPA General Manager. Itong si itong mga ano na to. Teka, ito. Oh. What if itong taong ito na may mga baril, okay? Tignan natin to, may mga baril. Okay, saan na yun? Ito mga Palangga. Okay, what if itong Indian Filipino na yan, na in-expose ko? Diba, na pinakawalan nila kahit nahulihan ng mga, high-powered, arms, mga bomba at kung ano-ano pa. O what if itong nasa si Sayarot? Paki-on nga si Sayarot. Nasaan na yun? Right. Okay, what if ito si Sayarot? O ayan, ang nabasa ni Sayarot na si Maharlika ay nakatiga pala sa number 96 to Drive. At ito si Michael Ma, but definitely alam nila na nagsisinungaling si Taberna kasi kasabwat na si Liza Smugs. Ipakisala nga si Michael Ma. Okay, ito. Ayan, si Michael Ma, nakasama nila. What if, di ba, ito for the heck, para maintindihan nyo, what if nalaman nila, nabasa nila, kunyari lang, hindi nila alam na talagang hindi ako nakatira doon. Kumuha ng bomba, binato ng isang tsuva doon. Eh di ba kawawa naman yung mga tao doon? What if kumuha ng Armalite, pinagbratatatatat kasi sinasabi na si Maharlika ay talagang doon nakatira. Ngayon kunyari mga kurto ang utak ng mga to, kailangan pulbusin natin itong itong bahay ni Maharlika kasi dito daw. Di ba? Kawawa yung mga tao. Kaya sa Kongreso, imbis na magnakaw kayo, eto ang imbestigahan nyo. Dahil hindi lang si Taberna ang gumagawa nito. Kalakaran daw po ito ng mga jutang gini ng mga lawyers na mga tiwali. Tatamnan ka ng kaso, gigipitin nila ang tao. Ngayon, yung mga walang boses, walang pera, matatakot at magsusori pa. Sabi ko nga Palangga, inuna pa nilang tamnan si Maharlika, ang lola ninyo, ang fair lady ng kaso, kaysa naman hulihin nila ang mga smugglers.
at ang mga hoarders. Anong sinabi ni Kuting? 'Di ba? Your days are numbered. Bilang na ang inyong araw. Recently, bago ako mag-vlog, nagkaroon ng press conference si Bienvenido Rubio ng Bureau of Customs, mga palangga. Kumbaga siya ang Bureau of Customs Chief, kung saan tinanong siya doon about hoarding. Di ba? Ang pinag-usapan. Hoarding, yung mga nahuli doon sa Bulacan na mga drama ni Tambaloslos. Okay, ito yung pinaka-highlight doon sa press con na yon, siguro mga 8 hours ago. Tinanong siya ng mga reporters, Mr. Rubio, ilan po ba ang percentage na? Ilan yung yung rate ng mga nahuhuli ninyo o nahuli ninyong hoarders? Tapos isa sa mga tanong, may nahuli na po ba kayo? May nakasuhan na po ba kayong smugglers and hoarders? Wala. Ang sabi nila, iniimbestigahan pa. So, ibig sabihin, mga palangga, itong mga ito yung mga nagsasabotage ng ating ekonomiya. Hoarder, smuggler, katulad ng syempre ng BFF ni Lisa Smugs na Michael Ma. Okay, dapat kinakasuhan na yung mga yan. Hindi nakakasuhan palangga. Sa halip, pinoprotektahan pa, binibigyan pa ng PSG. Pero ang isang maharlika na walang ginawang krimen sa Pilipinas, na never akong nag-hoard ng kahit isang sibuyas, kahit isang sakong bigas, wala akong hinord at walang kaso. Pero inuna pa nila akong taniman ng kaso. Nakakatakot sa Pilipinas sa ginagawa ng buwaka ng inang Kuting at Ahas administration na ito. Hindi ako ang biktima dito, ang biktima ang mga mamamayan. Ang biktima si Eden Contreras, na kunyari lumabas yan ng bansa. May ticket na lahat-lahat. Kasama yung 3 niyang anak, mamamasyal kunyari. Tapos pipigilan ng immigration. Dahil may nag-flag. Dahil yan ang utos ni Lisa Smug sa kanita Bernay. Magkasabwat sila. Ilan ang Claire Contreras sa Pilipinas? Hindi 1, 2, 3. Maraming magkakapangalan. Common name yan. Imagine nyo kung may 10 Claire Contreras sa buong Pilipinas at lalabas, kunyari, magtatrabaho sa bansa, isang OFW kunyari. Lalabas kapangalan ng Claire Contreras. Kung okay na yung kontrata, okay na yung visa. Kunyari, nurse si Claire Contreras. Aalis na, may kontrata na sa Amerika, sa Canada, sa Europe. Pero dahil sinira ni Tuning Taberna ang pangalan na maganda ng Claire Contreras, ng lahat, kasama kayo lahat dito, lahat ng Claire Contreras sa Pilipinas, sinira ng buwaka ng inang hayop na ito, mga kababayan, nasira ang future ng mga mo at ng mga anak mo. Imagine, ang ganda-ganda ng future mo. Haharangin ka sa immigration dahil dito naka-flag ang pangalan lahat ng Claire Contreras. Kayo dyan, sa Kongreso, sa Senado, imbes na magpalaki kayo ng mga betlog ninyo at ng mga kipay ninyong bumabaho na dyan sa kauupo ninyo, gawin nyo to. Hindi ito para sa akin, para sa mga kababayan ko. Dahil never ever ako maaaresto dito sa Pilipinas, ay sa Amerika, sa kasong itinanim sa akin ng buwaka ng inang gobyernong mambubudol at ginamit nila na tulay yang si Tuning Taberna. Kawawa ang mga pupukin ko lang yung kaway. Guilty na nga palangga. Ayan. Guilty ng mga hayop na ito. But you know what, mga kababayan, mga palangga, sobra tong hayop na to. Sabi ko nga, kung si Noynoy, dati sinabi natin, worst president, si Noynoy tanim-bala lang eh. Ito tanim kaso. Actually, pareho lang na pinapahirapan. Pero mas worst ito. Jensen, mas worst po itong ginagawa. Lesson to be learned. It is important to make the sad life of Tuning Taberna and Lisa Smugs into a byword. Don't let the little sins rule you. Yan, wala na. So, yun mga pala. Boljak nyo, bombahin nyo ng bonggang-bongga ang kanilang mga Facebook page. Hindi pa tayo tapos. Mas kung ito si Kuya panalo na yung kanyang interview, mga palangga, mas bongga yung ating exhibit B and C kasi talagang pinanindigan. At saka may follower ako sa area na yan. Thank you dun sa, in advance gusto ko magpa-thank you dun sa follower ko na kilala niya ako. Sabi niya sa Amerika yan. Hindi yan dito. Sabi gano'n nga, sigurado ba si Taberna? But, ipigilin mo na natin ang sorpresa mga palangga. Ayan. Sabi ng Tizon, mayabang ka, sinasabi mo dapat dyan sa Amerika. Ano sinasabi mo, Tizon? Guilty ka. Mayabang kung jinggit ka lang. O talagang sarado lang yung utak mo na dapat
pukpukin para magising ka na ang mga Pilipino ang pinoprotektahan ko. Ilang Pilipino ang tinatamnan ng kaso. Rupert Macsales, sila si Mada Vloggers ka pala, sabi nga doon sa pangit na yon. I'm late, sabi ni Ram and Liz. Ayan, itiwalag na yan. Well, wala akong pakialam sa kanya palang anong pananampalataya niya. Pero dito sa Maharlikas, Fair Lady Maharlikas International Court, guilty ang Anthony Taberna sa pakikipagsabuatan ni Liza Smugs. Hindi kita titigilan. Dudurugin kita dito sa social media dahil hawak nyo ang gobyerno, hawak nyo pera ng gobyerno, lumulobo ang mga tiyan nyo, hawak ko ang katotohanan, hawak ko ang puso ng Pilipino, ang puso nyong itim. Kayo ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas. Katulad na lang ng pulis, yung kalbo na nahuli, ay nakitang nagbunot ng baril, dating pulis. Diba? Yan ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa na walang hustisya sa Pilipinas, na ang hustisya ay para lang sa politiko at may pera. Nakakalungkot. I've been fighting since 2015 dito sa social media na to para sa mga palangga ko, whether OFW, para sa fair justice, para sa hustisya. Pero hanggang ngayon, sumuporta ako. Akala ko itong buwaka ng inang Kuting na ito na mambubudala. Saan si Kuting? Aka naman si Kuting. Ayan. Kasi ahas. Di ba? Hanggang ngayon, di ba, sinuportahan ko. Pero ito pa rin, nasasadlak ta rin tayo sa Karimlan dahil sa dalawang itong mag-asawang ito. Ano ba? Ano dalawang mag-asawang ito? Ito, sila ang salary. Ito mo itsura ni Kuting. Oo, malamyan na. Ito, dinilila-dilaan siya. Itong dalawang salot na itong buwaka ng inang dalawang to. Kayong dalawa ang salot. Yan, gusto mo, yung butod mo. Ayan. Ito pala, butod. Diba? Ay, naku. But anyway, mga palangga, itong mukhang to, tandaan nyo yan, yung mukhang yan, green na yung mata. May sakit na. Ito, liwayway, diwal-diwal na ang dila. Actually, this is so cute, mga palangga. Hagabol siya. Pero hindi si Kuting, ayan. Cute talaga. May nagregalo sa akin ng bonggang-bongga. Ayan, pinadalan ako. Anyway, ayan. Si Nate Vlog na aliw, di ba? Ayan, tandaan nyo. Itong first gentleman na itong Kuting na ito at ito naman ang first ahas. Silang dalawa ang pahirap sa bayan natin. Hindi natin sila tatantanan. Hindi mananalo ang mga jutang Genemes. Pero actually, masarap yung kapin yung mga pet ko. Anyway, mga palangga. So dahil dyan, kailangan mag-cheers tayo. Hindi po pasisindak ang Maharlika. Patutunayan ko sa sambayan ng Pilipino na lagi tayong sa katotohanan, mga palangga. Sabi ni pwede namang kasuhan dyan. Mga palangga, kailangan kasuhan ko sila, nandiyan dyan ako. Diba? Kasi nga, hindi naman pwedeng i-overpower ng Amerika. It's the same thing. Diba? Hindi ako pwedeng magkaso dito. Right? Tapos hindi rin nila ako pwedeng kasuhan unless kung mayroon silang pinatay dito o mayroon din akong pinatay doon. Ganon yun palangga. With that, they can never put a good woman down. O diba nakita nyo naman, sabi ni Kuya, 100% ang ano niyan, maganda yan. Diba? Narcissist siya. Hindi naman ako nagsabi doon palangga siya. 100% yan na ganito ganyan. Ang sabi ni Kuya kanina, 3 ang anak, 'di ba? Yung si Eden, kawawa naman si Eden, sabi 65%, 'di ba? Baka baka naman maganda si Eden, pero kawawa yung si Ate Eden niya. Kawawa, alam mo, I hope may nakakakilala kay Eden Contreras na kung siya ay ngayon if she's still around, pwede siya mag-file ng case against kay Taberna. I will help you. Eden Contreras, if you are watching, kung may kakilala po, I will help you. I will, ako gagastos. Filean natin ang kaso to. Filean mo dyan. Kasi perjury, anong ginawa sa case ko, actually perjury ang ginawa na. Fraud. At nilagay nila, Eden, kung nakikinig ka, nilagay nila sa kapahamakan ang iyong buhay. At not only you, yung mga nakatira sa 9662, Dr. 62 Avenue. Sabi ko nga, lahat ng galit sa akin eh. Di ba pupunta doon, batuhan lang ng bonggang-bongga, di ba? Yun. So, si Jensen aliw na aliw, Eden cheese, sabi ni Older Rico. So ngayon, ang natutunan ninyo, ngayon kung hindi pa rin, kung ano pa rin, yung utak ng mga dugyot ay korto pa rin, din wala tayong magagawa dyan. I hope sila na ang susunod na bibiktimang tamdan ng kaso. Kung hindi pa rin sila naniwala, antayin nyo, baka may magtanim sa inyo ng kaso. Diba?
Oh, naka-high si Kuting, sabi ni Jessica Cantor. Remy Gonzalez, so cute talaga. Okay, sana mahanap si Eden Contreras para makasuhan si Erna, sabi ni Virgin. Taga Bicol daw. May nag-comment dyan kanina si Tonton Contreras, taga Bicol. Si Prof. Contreras, na-meet ko yan eh. Hindi rin natin alam, baka mamaya, di ba yung kapatid yan, may saltik. baka mag-anak nila, we don't know, kasi nakikipagsabuatan, di ba? Solid Maharlika na ko, speak up day, ayan. Di ba? Di natin alam. Baka mamaya naghanap si Lisa Smax, maghanap na kayo ng kapangalan doon ni Maharlika, bigyan ko kayo ng isang truck na ensimada, o bigyan ko kayo ng payola, bigyan ko kayo ng sobre. You'll never know, sa Pilipinas, gutom ang mga dugyots. Gutom, uhaw, kailangan nilang pagkain, kailangan ng paglamon. Nakakapanindig balahibo ang ginawa nila sa buhay ni Eden Contreras sa Pinas, sabi ni Apricot. Totoo, actually nakakaawa. Imagine mo si Kuya, di ba? Si Kuya, yung in-interview, sabi niya, ano bang ginawa sa inyo noon? Grabe, ganun. Pero ang sabi niya, mabait naman. Di ba? Nasabi niya, mabait naman yung tao. Imagine mo yung tingin ngayon sa kanya ng mga kapitbahay, siya ay gumawa ng krimen na wala naman siyang ginawang krimen. So, injustice ito mga kababayan, talagang dapat mawakasan ito. Alam ko naman nanonood yung mga tao sa akin sa Kongreso, Senado. Updated yan sila. Lalo na si Tambaloslos Romualdez na kabantay. May mga tao yan siya. May mga bayaran. Actually, kilala ko kayo. Antayin nyo lang, pangalanan ko kayong lahat. I'm just waiting for the right time, darling. I know you. Kaya yung mga nagdadaldal ngayon dyan, yung mga vloggers na walang kredibilidad. Nasa payroll ni Tambaloslos yan. Pero dinadahan-dahan lang natin. Mamaya natin ibigay, sooner bibigyan natin ang laban ng bonggang-bongga sa kanila. Yeah, yung mga nagtatanggol, sabi ito, clue. Lahat ng nagtatanggol tayong kay Tambaloslos na mga vloggers, nasa payroll niya yan. Katulad ni Clarita Carlos, nasa payroll ni Tambaloslos. Yan. But anyway, mga palangga, this is so exciting. Sobra, pero happy ako dahil naipakita ko sa inyo na walang nakatirang Maharlika. At saka, my God, actually kahit hindi ko na dapat gawin to kumbaga napapuntahan pa. Kaya lang gusto ko lang po maging isang eye-opener ito sa ating mga kababayan. Kahit mayaman ka man o mahirap ka man, pwede kang maging biktima ni Anthony Tabernang, isang mukhang pinuno ng sindikato. O sa mga INC, ano to? Ano ninyo? Miyembro ninyo? Pinuno ba to ng sindikato? Inuutusan niya ba ito na magtanim ng mga kaso? Aba, mahiya naman kayo na may miyembro kayong nagtatanim ng kaso, nagtatanim na gumagawa ng address, perjury, sumpa pa sa piskalya, niloko niya ang Pampanga Regional Trial Court. Di ba? Kung hindi alam ng presiding judge na si, pangalan nun, ni Amy Faith, ito. Kung hindi man niya alam, yung ng judge na yon, di ba? Niloko niya ang korte. Anyway, we care for you, madam. Love ka ng taong bayan, sabi ni Luz Biminda Bautista. Nakakatakot ng umuwi sa Pilipinas, sabi ni Lucy Ascarate. True, mga palangga. Nakakarimarim talaga ang ginagawa ng mga hayop na ito. But bago ko makalimutan, right? Okay. Bago ko makalimutan, kung kayo po ay nasa Canada, Calgary, Edmonton o Vancouver, kung gusto nyo mag-continuing education, gusto nyo mag-aral muli, pag ikaw ay residente resident, permanent resident, and citizen ka ng Canada, Canadian citizen, ayan po, paki-screenshot lang yan, tanongin nyo yung girl lalo na yan, si Belinda Yang, si Palangga, ayan, so grant po yan sa Canada, so if you want to study, go back to school, diba, you take the opportunity sa magandang opportunity na meron sa Canada. Anyway, this is your Lola Maharlika. Cheers para sa bayan at ang hatol natin sa mga demonyo. Guilty ka, Taberna. Guilty ka, Liza. Guilty ka, Kuting. Guilty kayong lahat ng mga sindikato. Hindi kayo makakalusot sa International Trial Court ng Republika ng Maharlikans. Muli, ito po si Judge Maharlika. Bye.